sobrang dami ng taon na nagtatrabaho dito si Sonal Masi. And ngayon na nakikita nila kung gaano kabait si Sonal Masi and kung gaano kagaling siya sa paglilinis and kung gaano kasipag siya. Inaagaw siya sa amin. So, ayan guys, ang ginagawa nila, hinugasan muna nila yung mga mangoes na ganito. Kaya maipon yung mga parts, nila gaganito. My personal doctor. Should have bought more. This will be my dinner. Tingnan natin sila dito sa likuran, guys. Busy sila sa paggawa ng mango rush. So, kinuha na ni Mami kanina yung mga mango dyan na ripe na. And dito, busy na sila. So, ayan guys, ang ginagawa nila, hinugasan muna nila yung mga mangoes na ganito. Pagkatapos, abagri gayat le naiharo. Okay. Ito sira na daw to, so hindi siya pwede kasi pala under hu che, kiru. Jivra अंदर छेले so एकम kapano siya डब्बा भरी मुके लिए फ्रीजर में okay so nire-ready daw nila ito for the baby. So ganyan binabalatan ni Mommy tapos nilalagay niya ditong ganito at pala pa si payer na kwante pachen में नाके मवाई barabar. So dito si Dami Masi naman is currently helping. So, she's making Ross. Tignan natin yung process. Dami Masi bo fat che kale VIP. Kami nawag ta hukat. So, ayan. Pipigain niyang ganyan. Pagkatapos, aalisin niya yung sa labas. And then, ayan. Pipigain niya lahat ng mga rust. Lahat ng mga pulp. Okay, iniipon niya muna. Yung hihiwalay nila yung mga buto. Kampay ko ta. Nakkar siya. So, medyo strong daw siya. Medyo hard daw siya. Nakkar siya niya. Ayaw nilang maligo mo. Ayaw nilang magpakita muna sa camera kasi hindi pa daw sila naligo, guys. Kaya, ayan, hindi ko pinapakita yung mga mukha nila. Ayan si Sonal Masi. Sonal Masi po tumayro already. Tapos na siya. Pupunta daw siya ng farm. Ayan, alas 8:30 na guys. Yan yung atmosphere dito ng alas 8:30. So magdidiwa muna ako since hindi pa naligo si Mommy. Dahil nga busy sila sa paggawa ng ganito. And after nyo maipon yung mga parts, kanila gaganito. Grabe, lahat ng mga ano talaga nila, sasama dyan. Yan, ganyan nila gusto yung mga mango nila. Lahat ng pulp, maalisin nila dyan. Dapat ginagawa mo itong process na ito kapag hindi ka pa naliligo, guys. Kasi talagang lalagkitin ka. Tsaka mangangamimang ka pa talaga. And then, ayan, ganyan ang gagawin nila. Aalisin nila lahat ng pulp pababa. Tapos itatapon nila yung mixture na natira sa taas. So, ayan guys, natapos na nila itong rust. And tignan natin kung gaano kadami yung ginawa nila. Dami, oh. Talagay natin to sa refrigerator. Maligo na ako guys and tapos na akong magdiwa. And iniwanan ko nga yung 2 tao doon na gumagawa ngayon ng mango pulp. And kanina, ay sasabihin ako sa inyo, may kukwento ako. So, di ba nakikita nyo na tumutulong sa amin si Dami Masi sa
alis ng mango pulp or yung pagpiga ng mga katas ng mangga. Pagkatapos, ginaganon nila. Parang iniipon lahat nila ng yung mga mango pulp. Pagkatapos, iinumin nila yon every lunch or every dinner or minsan minimerienda nila. So, kanina, di ba, nakita niyo si Son Almasi, lumabas siya, tapos na siya maglinis dito sa bahay. And sanasabihan siya ni Dami Masi kung pwede daw siyang maglinis dun sa bahay din nila. And gusto kong ikwento sa inyo to. Alam nyo ba guys, merong umaagaw kay Son Almasi sa amin dito kasi nakikita nila na sobrang galing maglinis ni Son Almasi and sobrang, anong tawag doon, maaasahan siya sa lahat ng bagay. Kasi nakikita nga nila yung mga vlogs namin kung paano nga yung ugali ni Son Almasi and sobrang bait niya talaga. So, sinabi lang sa amin to ni Son Almasi and kakilala nga namin yung umaagaw nga sa kanya. And 2 or 3 yata ang pamilya yung laging parang binabackstab. Hindi naman binabackstab, parang sinasabihan si Son Almasi na pumunta na nga lang sa kanila kasi ganyan, ganto daw yung ibibigay nila, ganyan. So, yung father-in-law ko nagalit kasi nga alam naman nila na nagtatrabaho na sa amin si Son Almasi. And alam naman nila na ilang years na, I think 8-9 years na yata nagtatrabaho dito si Son Almasi, if I'm not mistaken. Basta, sobrang dami ng taon na nagtatrabaho dito si Son Almasi. And ngayon na nakikita nila kung gaano kabait si Son Almasi and kung gaano kagaling siya sa paglilinis and kung gaano kasipag siya. Inaagaw siya sa amin. So, sabi ni father-in-law, sasabihan niya nga daw yung mga umaagaw kay Son Almasi na bakit nga daw sinasabi nila yon behind our back. Kasi, syempre, isipin mo aagawin nila si Son Almasi sa amin. Anong gagawin namin? Maghahanap na naman kami ng bagong kasambahay dito. And sobrang hirap maghanap ng kasambahay dito, guys. Nung isang araw nakakwentuhan ko nga si Son Almasi and sinabi niya nga rin sa akin yung part na yon. And sabi niya, hindi ako aalis dito. Kasi gustong-gusto ko yung family na to. Sabi niya, kaya tuwang-tuwa ako sa kanya eh. Kasi hindi daw siya makakahanap ng ganitong family dito sa lugar namin na parang tinuturing na nga siyang kamag-anak talaga and sariling pamilya. Kasi kung napapansin nyo guys, hindi naman talaga iba para sa amin si Son Almasi. Kung ano yung kinakain namin, yun yung binibigay namin sa kanya. Kung meron siyang mga request, binibigay talaga namin. Tapos, binibili siya lagi ng damit ni Mami. Minsan ako yung bumibili sa kanya. Yung mga nakapanood ng mga last videos natin, guys, mga past videos, nung at least 2 years, 3 years na rin siguro akong nagwa-vlog. So, yung mga unang taon, siguro na alam niyo naman, nung hindi pa ako buntis, lagi kong niyayaya si Son Almasi na umalis, lumabas. Minsan, hindi na kami nakakapag-vlog kapag lumalabas. So, nagustuhan niya yon yung trato namin sa kanya na parang talagang pamilya na namin siya. Minsan siya na nga yung umaayaw kapag sinasabi namin na, tara Son Almasi, sama ka mag-mall tayo. Ayaw daw niya kasi meron siyang bisita, ganyan, yung mga apo niya nandoon sa bahay, or meron siyang pupuntahan. So, minsan siya talaga yung umaaway. Pero, meron kaming vlog na nagpunta kami ng mall ni Son Almasi. And sobrang tuwang-tuwa siya kasi first time niya nga daw magpunta sa mall. So, sinabi niya nga sa amin na nakaka-receive nga daw siya ng mga offer na ganto, ganyan. Bibigay namin sa'yo to, ganito yung ibibigay namin sa'yo, ipapatrabaho namin sa mga anak mo itong farm na to, ganyan. Yung mga mga opportunities na hindi niya matatanggihan. Pero sinabi niya sa amin na, hindi naman ako sigurado kung maganda yung trato nila sa akin doon. Baka parang nagsasabik lang nila ako sa mga ganong offer and hindi ko iiwanan yung family na to kasi maganda nga yung pakikitungo nila sa amin, ganyan. Pati si Ramesh Kaka nga, gustong-gusto nga din yung family namin. And kwento ko pala sa inyo kung paano naging kaano namin si Ramesh Kaka and Son Almasi, kung bakit sila napunta dito sa bahay na to. Kasi totoo niyan guys, dito sa village namin, sobrang hirap maghanap na talaga ng kasambahay. And before, iba yung kasambahay namin. Yung kasambahay namin before, sila na ngayon yung merchant dun sa mango farm namin. O, diba? Yung napangasawa ng kasambahay namin,
binigyan namin siya ng opportunity and chance na sila na yung maging merchant dun sa mango farm. So ngayon, malaki na yung bahay nila, nakabili na sila ng sasakyan. So, umasenso yung dating kasambahay daw nila ni Milan. Kasi binigay nga yung mango farm na hindi na kami yung nag-harvest. Sila na lang yung pinag-harvest namin and pinagbebenta. Tapos bibigyan na lang nila kami ng pera para dun sa mangoes. So, ganun, umasenso na. So, si Son Almasi yung next generation. So, hopefully, sana umasenso din sila or yung mga anak nila, ganyan. And alam nyo kung paano napunta si Son Almasi dito sa bahay namin. Kung bakit daw nag-start siyang magtrabaho dito. Very funny story kasi meron kami isang merchant dati na outsider. So, binibigay namin sa kanila yung farm. Ngayon, nahuli daw si Ramesh Kaka, yung asawa ni Son Almasi, na nagnanakaw ng mangga dun sa mango farm namin. Eh, hindi naman namin hawak yung mango farm. Yung merchant yung may hawak ng mango farm kasi sila yung nagbabantay every time, ganyan. Nahuli, pinakulong si Ramesh Kaka. So, ngayon, si father-in-law, naawa nga siya kasi pinakulong nga. So, pinatahan niya si Ramesh Kaka, binil. Tapos, sinabihan na bakit niya ginawa yun, tinanong. Tapos, sabi niya, sige, para magbagong buhay nga siya, o magtrabaho ka para sa akin. So, magmula no, nagtrabaho si Ramesh Kaka dun kay Papa, and then tinanong ni Papa kung meron bang asawa si Ramesh Kaka, and then sabi niya, ngayon, yung asawa mo para magkaroon din ng sweldo araw-araw, may regular income kayo, pupuntahin mo sa bahay namin. So, ayun, naging kasambahay nga namin si Son Almasi. That time wala pa ako guys kasi we are talking like 7-8 years ago. So, pinapunta si Son Almasi sa bahay, nagtrabaho dito, hanggang sa nagustuhan, hanggang sa naging komportable nga sila. So, ayun, yung family nila, naging link na sa family namin. Kahit na magkaibang caste nga, magkaibang society, family pa rin yung turingan nila. So, ganun po yung istorya guys, kung paano napunta sina Son Almasi and Ramesh Kaka dito sa amin. Kasi usually guys, sa village talaga, tanungin nyo man yung ibang mga state, siguro merong mga state na maraming mapoprovide na mga kasambahay. Pero dito sa lugar namin, yung mga tao mas pinipili nilang magtrabaho na lang sa farm. Ayaw nila yung araw-araw pupunta sa isang bahay ng patlani or patel. Kasi ganito yan guys, patlani yung tawag sa amin. Patlani means patel, asawa ng mga patel. So yung mga tao dito, puro mga patel yung mga yan, yung mga apelido. And yung mga tawag sa asawa nila is mga patlani. So kukunti nga lang yung mga gusto ng mga tao dito na mga patlani or mga amo. Kasi yung iba daw utos ng utos, hindi natatapos yung mga utos nila. Tapos hindi na sila makakapagluto sa bahay nila. Tapos pupunta pa ng farm. Kami kasi dito kapag nagluluto na kami ng pagkain, niluluto na rin namin minsan yung pagkain ni Son Almasi kapag magpupunta nga siya sa farm. Pero kapag uwi siya sa bahay niya, minsan may pabaon na lang kami na kung gusto niya magluto ng buttermilk kasi wala siyang refrigerator. So minsan nangihingi siya ng buttermilk sa amin para magluluto daw ng chas, ganyan, dahi, yogurt, ganyan. So, may perks kasi siya din sa amin kasi nakukuha niya yung mga kailangan niyang mga ingredients din. And nauutusan niya rin si mommy na gawan nga siya ng mga sweets, ganyan, pagkain kapag hindi niya alam na lutuin. So, ayun guys, share ko lang. Personal doctor. Doctor and nurse. I should not be saying that in front You of can have that thing. Bleh. So what? It will not go down, don't worry. It's not like your head is down. na kasi pachi. It's fine, guys. Probably you're giving me so much stress, that's why.
Okay Yeah, naman if daw. stress make your BP normal. Guys, nagpa-blood pressure ako kay Milan kasi feeling ko nahihilo ako and parang parang nanghihina ako. It's normal na? Normal. Sir. What's the reason why I'm feeling weak? Because I did Because not you're go not out. eating properly. Because I did not go out for a very long time now. Yes. What can you say? Because baby is growing so fast, guys. It's very big tummy, oh. Very big now. Very big tummy na, guys. Nangihina ako pagkatapos kumain ng milk. After drinking milk, I feel dizzy. Because of probably because of work. Working what? I'm not used to working anymore. I miss mommy. Mommy is always here to help me. Right now, it's very hard kasi wala si mommy, guys. Don't worry about it. I put more kachumber. I like Chotu's hand. I don't know why. So good. I should have bought more. This will be my dinner. So good. So good, guys. Whenever you're eating pani puri, guys, there's some things you need to consider. The puri, first of all, it should not be too rough, too hard. Too hard. It should be very soft. And the puri, the water, the pani, you should find a very good pani. So many people are selling pani puri in here, but we have the best seller here in our area. Even though we went to Ahmedabad, the best selling pani puri they have in there, we tasted it. We really like the pani puri here. Chotu. Nothing can compare. Then eat it. Bumagal. You put potato and cucumber. And also jirumito. Sarap. Yummy. It's been a while. Mukbang.